Yan. Sabi dyan, basahin natin. One who has unreliable friends soon comes to ruin. But there is a friend who that's closer than a brother. No? Amen. Kaya tayo tumayo at manalangin. Lord God, thank you, Lord God, sa iyong salita, Panginoon, today. Lord, let your words be revelation, Panginoon, O God, na ito'y maging panghawakan namin, Panginoon, kung ano mang ninalaman itong verse na ito, Panginoon, O God. Salamat mo, Panginoon. I-anoint mo ako, Panginoon, sa dako na ito, O God, na ikaw lang po ang makikita sa lahat ng sa aking sinasalita, Panginoon, O God, na nawa, Lord, today, maging success kami, victory sa iyong mga salita, Panginoon. Jesus, we pray. Amen at amen. Amen. Ang ganda ng, sino may mga kaibigan dito? Iba-iba tayo, may mga kaibigan. Yan, mga best friend. Mga best tinatawag na mga mabuting kaibigan. Beshi. Tayo nyo dyan, sino yung mga best friend nyo? Sino ba ang malapit sa puso nyo? No? Meron tayong iba eh. Sabi sa Google, defined friendship is is a deep interperson relationship between two people that is characterized by trust, honesty, communication, caring, and intimacy. No? Kaya nga, sabi ko nga, sino yung may kaibigan dito? Baka sabihin nyo na friendship, kasi kailangan mo lang yung kaibigan. Sabi dito, friendship is a somewhat like your bank account. Di ba? You cannot get anything out of it if you do not put anything into. No? Baka kailangan mo lang yung kaibigan mo para gusto mo lang may kailangan ka lang. Kaya nga sabi dito sa Proverbs 18:24a, one who has unreliable friends soon comes to ruin. Amen. Today, this is our title. Yan. Jesus, a reliable friend. Amen. No? Sabi sa Tagalog, ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan. Ngunit may kaibigan na mahigit kaysa isang kapatid. Amen. Jesus is a true friend of us. Amen. Bawat isa sa atin, may malapit tayo. Hindi sa pamilya, kundi sa tinawag ng nung una pa yung tinatawag na kababata mo, naging talagang kayo ang nung una pa, pili lang yung kaibigan. Kasi example natin si Jesus. Jesus is a 12 disciple. Meron siyang 12 disipulo. But they are sa 3 closest friends. This Peter, James, and John. No? If you are isa ka sa katangi-tanging kaibigan, meron tayong pinipiling kaibigan. Di ba? The example ko si Jesus, there are 12 disciples, but there is a 3 closest friend. That is Peter, John, and James. Why? Hindi lahat ng choice gustong kaibiganin mo. Hindi lahat ng tao na gusto mong maging friends, maging kaibigan. Hindi lahat. Kasi Jesus is the friend what will be your companion. He is not leave you comfortless because God, I will come to you. Because nandyan si Lord para sa ating buhay. Amen. Kasi
Anong kaibigan ang nasa iyo? Anong kaibigan ka para sa kaibigan mo? Ang dami nun ah. Anong kaibigan ka sa kaibigan mo? Are you a kind of friend who helps the people you know all the time? Meron dito, example, sa Facebook, you have 1,000 friends. Sabi ito, you have 1,000 friends. It is possible, but how many friends of them will be there you at 10 at night when you need a real time? Sino ba yung kaibigan mo na talagang gustong mananatili sa'yo hanggang madaling araw? Di ba wala? Amen. Kasi, sabi nga, Jesus proved His friendship by His sacrifice for us. No. Si Jesus lang talagang nag-prove sa atin. O talagang, si Jesus lang nang talagang nag-prove sa atin kung kaano binigay yung sarili niya para sa atin. No? Because Jesus need all of us to brave friendship. No, need natin. Kasi si Jesus, talagang binigay niya ang kanyang sarili para sa atin. No? Hindi siya nagatubili. Dapat ganun din ba tayo sa ating kaibigan? Minsan hindi, minsan oo. Nalilito tayo kung gusto natin. I think merong mang kaibigan na ginawa na nga ni pastor, ginawa na ng deacons para maisalba yung kapatiran natin. But hindi pa nag-lift up, hindi pa binigay yung sarili niya para sa ating Panginoon. That is a sacrifice. Gusto natin siya para maibalik natin yung kapatiran nating na napapahamak. Dapat ganun din tayo if you are servant of Christ. Kasi sabi sa John chapter 15, verse 13, sabi dyan, greater love has no one this, to lay down one's life for one's friend. Only Jesus. Because sa kanyang pagmamahal para sa atin, binigay niya yung sariling buhay para sa kanyang mga kaibigan at para sa kanyang mga tagasunod. Amen. Sabi niya ito sa Tagalog, walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ang sarap pakinggan. Alam ko, meron kayong mga kaibigan, pero pagdating ng mga problem, trials, nandun ka ba sa kaibigan mo? Amen. No. Nandun ka ba? Ibigay mo ba ang buhay mo? Maging sacrifice ka ba para sa Kanya? No. Hindi madali. But I think that example, meron tayong kapatiran, malapit na, pero binigay yung para ibinigay kahit na maano si pastor diyan, kahit paanong isabihin ng iba, para ibigay niya para ma-lift up, mabuhay siya, para ma-realize niya. No, ganun talaga pag yung tupa mo nawawala. Dapat kailangan mong hilain. Amen? Because Jesus is approved the friendship by His sacrifice for us. Dapat, kung kailangan ba natin gawin ito? Kasi mahirap ito eh. But if you are desire, your hearts, kung mayroon tayong kaibigan dyan na lumalayo, i-message natin. No? Gawin natin siyang inspirasyon ang ating Panginoon. Amen.
And second, Jesus proved His friendship by standing with us. Nandyan si Lord para sa atin. Hindi ka niya pababayaan. Kahit ano pang kahit pa lumalayo ka, nandyan si Lord. Kasi hindi ka niya iiwan eh. Gusto niya ibalik ka. Lahat ng iyong ginagawa, kasamahan ka ni Lord. He is standing with us. He is standing with you. Para sa akin, para sa iyo, nandyan si Lord. That is a friendship. That is a friendship of us. Because Jesus called Lazarus his friend. No? Bakit niya tinawag si Lazarus his friend? Hindi siya, di ba, nung namatay nga si Lazarus, hindi siya, kaya dinidelay niya pagpunta doon eh. Di ba? Kasi gusto niya marinig yung inanaing ng kanyang kapatid, si Martha at si Maria, no? Gaano talaga ka-love nila yung kapatid nila. No? But first time, Jesus is wept. No? There's a first Jesus cry, no? Dahil sa compassion, sa kanyang nakaawa. Sabi niya ni Lord, nakakaawa itong pamilya na to. Kailangan natin tulungan. Jesus miracle, Jesus Lazarus, and we rose again. No? Binuhay niya si Lazarus because Jesus called Lazarus his friend. Kasabi nga, we cannot choose our family members, but we choose our friends. Jesus chose Lazarus, He chose His disciple. Kasi sabi niya sa John 15:16, ye have not chosen me, but I chosen you. And ordain you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit shall remain, that whosoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Amen. Kasi gusto ni Lord na i-choose ka niya, pipiliin ka na ang kanyang kaibigan para sa ating pamilya. Amen. Sabi dito, sabi sa Matthew chapter 28 verse 20b, sabi diyan, ano sabi diyan? And surely I am with you always to the very end of the age. Grabe si Lord. No? He is standing with us. Sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggat sa katapusan ng panahon. Ganon yung friendship na atin ni Jesus. Bilang kung tayo ay tinuturing natin si Lord, isang best friend natin, hindi ka iiwan. Yung iba, pag nandyan ka na sa problem mo, iniiwan ka. Yun ang hindi tunay na kaibigan. There's not true friendship you. Hindi sila tunay na kaibigan. Sa kagipitan, sa mga church na naging shaken, nawala sila. Di ba? Hindi yung tunay na kaibigan, hindi yung tunay na kapatid. May pinagdaanan sila. Kung may pinagdaanan na sila, dapat maging aggressive sa Panginoon. Amen? Kasi nandyan si Lord, hindi kanya iiwan. Sabi niya, hanggang katapusan ng panahon, nandyan si Lord para sa atin. Kasi sabi pa sa isa, sa Hebrew chapter 13, 5b, sabi diyan, because God has said, never will forsake you. Hindi kita iiwan. Hindi pabayaan man. Sabi ni Lord. Grabe si Lord. Ganon talaga pag isang may kaibigan tayo na talagang totoo para sa atin. Kasi Jesus is a friend that stick closer than a brother. He is the companion who will never leave us or nor forsake us. He is the comforter that will always be there in
those time of deep of sadness, nandyan si Lord. Kahit pa nung kalungkutan mo na dyan, nandyan si Lord sa'yo. Hindi ka niya iiwan. Ano yung nakikita nyo doon sa Proverbs chapter 18, verse 24? Dalawa lang yun eh. Two kinds of friends, no? Mayroon tayong dalawa na kaibigan, no? Na dalawang klaseng kaibigan, no? Na pwede tayo doon sa true o sa mga fake friends dyan. Yun lang, you know? Kaya nga, mamili tayo kung sino talaga yung totoong kaibigan. There are two kinds of friends. Number one, unreliable friends. Because unreliable friends, ito yung kaibigan na hindi maaasahan. Ito yung kaibigan na nandyan lang kung meron ka, may kasayahan man, may pera ka, nandoon lang sila. But in times of problem, troubles in your life, wala sila. Kung ikaw may kakilala ka dyan, kung meron ka mang mga kaibigan na ganito, umuhusgan. Huwag muna. Ipag-pray mo muna siya. Amen? Huwag mo na husgahan muna. Kung ikaw sinasabi niya, gusto ko lang si kapatid kasi madami itong pera to eh. Gusto ko to si kapatid kasi baka banker to. Baka gusto ko to si kapatid kasi may maganda at gwapong mga kaibigan din to. Oh. Kaya nga, dapat di natin sila husgahan muna. Dapat natin ipag-pray natin ang ating mga kaibigan natin. Kung sila ba'y unreliable friends. Kasi unreliable friends, characteristic is, kasi number one, gossip, separate friendship. Amen. Ito yung una yung unreliable friends na magkasira-siraan yung mga kaibigan. No? Gossip, separate friendship. Sabi nga, protect your friends' reputation as you would a brother or sister. Gossip has no place in true friendship. No? Walang lugar ang chismis. Yun, no? Hindi maintindihan na, gossip, chismis. Walang lugar ang chismis sa tunay na pagkakaibigan. No? Kaya nga, pag sinabi, yung friend ko, talagang babaero yun. No? Yun lang, no? Kasi, if you are true friendship sa kanila, huwag mo silang i-backstabble. No? Kasi, kundi dapat natin hilain sila. Ibigay natin kung ano yung Panginoon. Kung ano yung sacrifice ng ating Panginoon. Kung ano yung friendship na binigay ng Panginoon para sa atin. Sabi dyan, number 2, unreliable friends will give you a negative influence. Yan. No? Merong mga kaibigan na nagpapahamak sa iyo. Meron ding kaibigan na ikaw mismo, nakakilala ka na ng Lord, parang nahihila ka pa. Naging bad influence ka. Hindi nakikita sa iyo yung pagkakaibigan mo bilang isang Kristiyano. Ikaw mismo, nakakilala kay Lord, pero may kaibigan ka na
negative yung mga impluensya, ikaw yung mismo ang nadadala. Dapat yourself, dapat huwag kang padadaig sa mga kaibigan na ganyan. Piliin natin, kung mayroon man ang ganyan nating kaibigan, huwag natin silang, dapat sugod ka na kaagad. Ganito, hindi ganun dapat. Dapat ikaw maging isa ka sa maging role ng ating Panginoon. Kasi si Lord, hindi niya ginagawa niyan. Minsan, pag si Lord, pag nagagalit, may mga dahilan para maging matama tayo. Si Lord nagagalit kasi gusto niya ma-mature tayo yung isip natin. Dapat ganoon din tayo sa mga bilang isang kaibigan sa mga hindi nakakilala ng ating Panginoon. Amen? Sabi diyan, if you hang out with angry people, you will find their attitude is contagious. Sabi niya dito, instead, be mature and work calmly to solve the problem. Kasi kung nakasalimuha ka sa tao na mga aggressive, ikaw mismo na Kristiyano, na alam mo na aggressive, na alam mo yung tao na yun, dapat ikaw maging mature pa sa kanya. Na alam mo yung ginagawa niya. Ganon tumingin ng kaibigan. Ganon magpapalakad ng kaibigan. Amen? Number 3, unreliable friends will ruin your life and relationship with Jesus. Yun lang. Yun nga sinabi ko kanina. Yung mga kaibigan na hindi nakakilala kay Lord, yun pa ang magpapahamak sa iyo at sa relasyon ng ating Panginoon. Di ba? Sabi nga, kung ikaw na nakakilala sa relasyon ng ating Panginoon, pag meron kang kaibigan na gustong magpapahamak sa iyo, yun pang magpapahamak sa iyo eh. Kasi ikaw mismo, nakakilala kay Lord, nahila ka pa, kapatid. Dapat hindi tayo ganun, mga kapatid. Kasi, yun ang sabi ng unang scripture sa atin. Amen? Yan o. Yan ang sabi sa Proverbs 18 verse 24a. One who has unreliable friends soon comes to ruin. Masisira. Piliin natin kaibigan, talagang mahihila tayo para sa ating Panginoon. Hindi yung kaibigan na hihilain ta sa makamundo nila. Palayo. Hanapin natin yung kaibigan na ililift up tayo. Ini-encourage tayo sa bawat isa. Kasi ganun ang turing ng ating Panginoon sa atin. Gusto niya i-matured ka, buuin ka ng buo. Ganun ang sabi ni Lord sa atin. He is standing with us, kaya nga sabi, hindi ka niya pababayaan hanggang sa makabalik ka para sa akin. Ganun si Lord para sa atin. And there's two kinds of friends. Number 2, sabi diyan, reliable friends. Yun. Kung sino man yung may kaibigan na maasahan sa lahat ng may pagsubok. No? Sa mga kaibigan na nandyan, nag-stick together, na hindi ka napababayaan. Example dito, sa church, si pastor nandyan. Pero nandito kayo lahat, yung tayong 7 o 8. Kasi hindi natin pinapabayaan ni Charles na ito. Amen? Yan ang totoong kaibigan. Yan ang totoong kaibigan na kay Kristo. Amen? Sa hirap at ginawa, nandyan sila. Amen? Kasi number 1, sabi dyan, characteristic, number 1, friends that strengthen and help each other. Magtulungan, magpalakasan.
Yun ang totoong kaibigan. No? Na hindi, sabi diyan, yung kaibigan na magpapalakas sa iyo na gusto kanyang matulungan. Yung kaibigan na tulungan ka kahit anong nasa problema ka. Yun ang kaibigan na totoo. Sabi diyan, number 2, friends that give good and godly advice. Yun ang maganda, no? Yung kaibigan mo na mabuti na, nagbibigay ng mabuti, sa paraan ng patungo sa ating Panginoon. Yun ang maganda. Kasi sabi diyan, ang pinakamabisang payo ay mula sa Biblia. Amen. Yun ang pinakamabisang payo na mula sa Biblia. Sa makatuwid, ang mga kaibigan na nagpapaalala sa atin ng kapakikinabang na nasa kasulatan ng Biblia ay matalinong tagapayo yan. No? Yung kaibigan mong talagang yung wag yan kasi sabi dito sa Bible na to, wag tayo maganito. Sabi nga sa Bible, sa Ten Commandments, wag kang mangangalunya. No? Kasi bawal yan, Brad. Pero matayong kaibigan ginaganito natin. Sila pa yung nagagalit. No? Sila pa yung nagagalit. Pag ina-advise mo through godly advice, sila pa yung nagagalit. Galit pa. No? Ikaw, sabihin, ikaw nga, pa-worship ka ba doon? Pa-puri-puri ka? Nakikita ko ba yung Christianity para sa'yo? Pagka-Kristiyano ko sa'yo, nakikita ko ba? Sabihin ka ba? Yun mayroon tayong ganyan Pilosopong mga kaibigan. No? Dapat, ikaw mismo, pag sinabing godly advice ka, dapat makikita sa sarili mo na hindi ka ma-pilosopo ng ibang tao. Then, sabi pa sa number 3, friends that love through difficult times. Amen. Ang kaibigan na nagmamahal sa lahat kung ano man yung pinagdaanan mo sa mga difficult times mo. Ano ba yung mga difficult times? Yung na down ka, yung walang-wala ka, yung hirap ka na nandyan pa rin yung pagmamahal ang ating yung kaibigan. Nandyan pa rin yung, sige, baka malampasan mo din yan. Dapat ganon din tayo sa isang kaibigan natin. Malampasan mo yan, kapatid. Bangon ka lang at magtiwala sa ating Panginoon. Because, and number 4, friends that brings you closer to Christ. Dapat dalhin ka ng kaibigan mo na malapit sa ating Panginoon. Yun ang totoong kaibigan Yun dapat, kasi sabi, as we are loyal to our friends during hard times, they will be loyal to us. Stand by your friends and build them up. No? Kung meron tayong kaibigan, talagang loyal sa atin, meron tayong kapatiran na loyal sa atin, magpasalamat tayo kasi binibuild niya lahat tayo. Binibuild niya yung patungo sa ating Panginoon. Hindi lang sinabi na kaibigan sa malabas, kundi kaibigan dito sa church. Magtulungan tayo para tayo mag-build para pataas sa ating Panginoon. Because Jesus is a glorious King and our greatest friend of us. No? Madali lang. Madali lang ang ating mensahe na yun. Dalawa lang ang ating two kinds of friends lang Dalawa lang. Yan lang. Kung mamili lang tayo, pero pag unreliable friends, wag natin muna silang husgahan. No? Ipag-pray muna natin para dapat wag natin husgahan muna sila, no? Ipag-pray muna natin. Kasi hindi naman
hindi naman tayo mismo ang makapag-work sa kanila, kundi ang Lord naman eh. Kasi si Lord eh, hindi naman, kasi sabi nga ni Lord, nandyan si Lord sa katapusan ng panahon. Kasi hindi naman tayo mismo ang makapagbabago, kundi si Lord. I-example lang tayo. Tayo lang ang magbigay ng advice sa kanila. Ibigay lang natin yung kung anong tama, kung ano mang pinahayag ni Lord para sa kanila, sa atin. No? Dapat, kahit isang taon pa yan, 5 taon pa yan, hintayin natin yung realization nila sa buhay. No? Ma-realize nila na talagang nawala pala ako sa paanan ng ating Panginoon. Nawala pala ako sa totoong mga kaibigan ko. No? Dapat hintayin natin yung tamang oras. Hindi naman kaagad-agad na bigyan mo sila ng this kind of characteristic friends na di naman lahat na madalian. May panahon at time yan. No? Kaya nga, wag tayo, ang gusto lang ipaabot ko sa inyo na hindi nila makikita sa atin yung unreliable friends sa atin. Dapat maging reliable friends tayo. Tulad ng ating Panginoon. No? Kasi sabi sa Proverbs chapter 18, verse 24b, but there is a friend who stick closer than a brother. Mayroon tayong kapatid na nanatili higit pa sa ating kapatid. No? Hindi pa muna ngayon. Darating yung araw na mararating din nila yan. Ma-realize din nila yan. No? Kaya nga, tayo bilang isang Kristiyano na kaibigan, isa tayo sa magbi-build up sa kanila. Amen? Kaya nga, may promise si Lord para sa atin. Yun, no? Yun maganda, no? Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Hindi lang pa yan. Hindi pa lang yan. Kasi sabi pa sa 14, you are my friends. Kaibigan ka ni Lord. If you do what I command, kung anong inuutos ko. Kasi dito ang mas maganda. Yan. No longer call you servant, because a servant does not know his master's business. Sabi niya, instead, sa halip, sabi niya, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have been known to you. Ganun pala eh. Hindi ka natatawaging alipin. Kasi yung alipin, sumusunod sa kanilang master eh. Ginawa tayo ni Lord na kaibigan. Para kung anong sinabi ng Ama, sinusunod natin kasi kaibigan natin si Lord. Amen? Yun ang pinaparating sa atin ng ating Panginoon. You are a friend of God. Sabi nga sa kanta kanina, di ba? You are a friend of God. Pero, mayroong mga kaibigan na nagpapahamak din sa atin. Kasi ang warning ni Lord, sabi dyan, do not make friends with hot-tempered person. Do not associate with one easily angered. Mainitin ang ulo. Kasi sabi pa sa 25, or you may learn their ways and get yourself is near. Nahulog ka sa bitag, kapatid. Diba? Merong mga tao, gusto talagang pag-initin yung ulo mo. Diba? Merong tao na talagang subukan ko nga ito sa kawat, gaano ka talagang Kristiyano ba to o hindi? Diba? Huwag tayong makiayon kung ano man yung iniisip niya. Meron tayong ganyan eh. Meron tayong kaibigan, susubukan ka talaga kung gaano ka, di ba? Meron tayong ganyan eh.
Painitin ko talaga itong kaibigan ko. Painitin ko talaga yung ulo nito. Ikaw, nahuhulog ka sa bitig, sabi niya, oh. You get yourself. Nahulog ka sa bitag, kapatid. Amen. Kaya dapat huwag tayong pahulog sa bitag ng mga kaaway. No? Kailangan natin ng self-control. No? Self-control and humbleness. Magpakumbaba tayo. Kasi hindi naman ikaw mismo ang pabago sa kanya eh. Ipag-pray mo. Yung kaibigan mo na yan. Yung kakilala mo yan. Kung nagpapainit man siya ng ulo sa'yo. No? Ipag-pray mo. Hindi man oras sa time na ngayon na pag-pray mo agad na okay na kayo. Hindi. May oras yan. Baguhin ni Lord yan. Manatili ka lang sa panalangin, no? Na gusto mo talang baguhin siya. Kaya nga, huwag tayong mapapadala kasi baka ikaw mismo mahulog pa sa patibong, sa kaaway. Yun lang ipinaparating sa atin eh. Maghanap tayo ng kaibigan na hindi tayo ipipapahamak. Yung more than pa, kung anong yung nakikita sa atin, nakikita natin kung talagang nasusunod yung Kristiyano niya sa buhay niya. Dapat masusunod yun. Kasi ito yung commands natin, yung application natin sa ating buhay. Ito lang. Sabi dyan sa Colossians chapter 3, verse 13, bear with each other and forgive one another. If any one of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. Yan. Forgive na lang. No. Bear each other. Pagpatawarin mo lang siya kung ano man yung... Patawarin mo siya kung ano man nagawa para sa'yo. No? Kung sinong mga may kaibigan yan. Sa online, meron tayong mga hinanakit sa kaibigan dyan. Forgive as the Lord forgive you. Sabi, pag sinabing, love your enemies, ang hirap yun ah. Yun ang sabi oh. Yun ang sabi ng application ngayon. Forgive as the Lord forgive you. Si Lord nga, pinu-forgive tayo eh. Kahit anong kasalanan mo, tayo pa kaya tao. Yeah. Huwag tayong hilain natin pataas ang ating kaibigan. Hindi lang tayo mismo na tayo ay makakarating sa heaven, makakarating sa kapaanan ng Panginoon, kundi yung kaibigan natin na mga hindi pa nakakilala kay Lord. No? Kaya, mabilis lang yung ating mensahe today. There is two kinds of friends. Unreliable friends and reliable friends. Because ang ating puno sa ating pagkakaibigan, kundi si Jesus. He is a true friendship to us. Amen. Kaya sabi nga, tayo ay maghilaan pataas, huwag pababa. Kaya nga, kung may kagalit ka dyan na kaibigan, forgive you because God forgive us to us. Amen. Kaya tayo tumayo. Salamat sa mensahe. Kunting mensahe. Kaya instant message eh. Message. Kaya nga instant. Amen. Kaya Lord God, salamat Lord God sa dako na ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga kapatid na nandyan, Lord. Salamat sa mga kapatiran na nanonood online, Panginoon, na hindi kami iniwan, Panginoon. Sabi mo nga, Panginoon, na nandyan ka hanggang sa dulo ng panahon, Panginoon. Na hindi mo kami iiwan, Lord, dahil ikaw yung punot dulo sa mga ginagawa namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na ito. Salamat sa buhay ng aming pastor, sa mga kapatiran na nandito, Lord God, na i-encourage bawat isa, Panginoon, O God. Nawa, Lord, na ito, Panginoon, maging aral sa amin, Panginoon, kung ano mang pinaparating mo, Lord God, itong verse na ito, Panginoon, na kung meron man kaming kaibigan na nagpapainit sa amin, Lord, sabi mo nga, Lord, forgive kung ano man yung inuutos mo, Panginoon. Dahil ikaw una-una nagpapatawad sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, thank you, Lord God. In Jesus we pray, amen at amen. Thank you.